So yun, magandang tanghali sa inyo at nandito na naman ang inyong likod, Megs TV. Once again, dito lang yan sa Honda Jake Jam Cycle, located lang sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang. At ngayong araw na to mga tol, ibibigay natin sa inyo ang isa sa color variants ng Honda Beat 110. So ito ang ating Playful variants. So ito ay merong combination ng color yellow, may konting blue sa kanyang decals, at may glossy black sa kanyang fairings, no? Pero bago natin simulan, montage muna tayo. Let's go! Although maliit lang na mga details, pero kitang-kita mo pa rin kapag iyong talagang kinilatis ang motor na to. Dahil kung ikukumpara mo siya dito sa ating older version ng Honda Beat na 110. So yung mga tol, sa itsura pa lang, nakikita mo na kung ano yung mga pinagkaiba dito. At dito rin, so ito yung ating pinaka-latest. So hindi na natin iisa-isahin yun, no? At punta na tayo dito sa kanyang specs and price. So umpisahan natin dito sa kanyang harapan. At ito mga tol, sa kanyang headlight, syempre naka-integrated na yung kanyang signal light na gumagamit ng bulb type. At pagdating dito sa ating headlight, ito ay gumagamit ng fully LED. So goods na goods at napakaganda ng kanyang hulma. Meron siyang parang letter U yung kanyang headlight dito, no, na full assembly. Tapos pagdating naman dito sa ating fairings dito sa harapan, so yan, napakaganda ng kanyang mga edges, napaka-soft lang at hindi siya gaanong sharp, no, katulad dun sa ating previous na version ng Honda Beat. At dito meron siyang minimal na sticker na may color black and para siyang may glittery effect yung kanyang silver. So dito merong matte black para dito sa ating fairings. At pagdating naman dito sa ating cowling, so eto mga tol, meron siyang visor dito na may glittery effect din. Yan, kung makikita ninyo kapag iniiba natin ang angulo. So meron siyang color blue na glittery effect at meron siyang decals dito ng Honda. So yan, at eto, meron nga pala siyang brake lock. So unlike dun sa ating older version ng Honda Beat, so yung kanyang brake lock mga tol, so napakaliit lang, maiksi yung kanyang brake lock dito. Unlike dito sa ating latest na Honda Beat, so napakahaba. Reachable siya, no? Kahit hindi mo na i-adjust yung kamay mo dito. So hindi ka mahihirapang i-lock itong ating Honda Beat. So punta naman natin ang kanyang front fender. So ito ay merong mga sharp edges dito sa kanyang front fender. Unlike sa ating previous na Honda Beat, so ano lang siya, hindi siya ganto yung may pagka-sharp talaga. So meron siya may pagka-plain lang. At dito, talagang kitang-kita mo na yung kanyang sharp edges. At meron siyang sticker dito ng combi brake. So ito mga tol ay may combi braking system. So ano ba yung combi braking system? So ayun mga tol, kapag nag-sudden brakes ka sa left lever nito, so magkakaroon ng 70% na brake sa kanyang likod, at dito naman sa harapan meron siyang 30% na brakes. So yan ang kagandahan sa isang combi braking system. So pagdating naman sa kanyang suspension, syempre ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At sa kanyang braking system, dito sa harapan, syempre naka-hydraulic disc. At meron siyang single piston caliper na may Nissan brand. At yung kanyang plain disc dito. Sa kanyang mags naman, sa kanyang wheels, meron siyang coated na powder black. At napakaganda ng kanyang design dito. So pagdating sa ating gulong,
Syempre, ito ay merong Federal tires. At meron siyang sukat na 80 by 90 by 14 inch. At ito ay naka-tubeless. So goods na goods yan. Hindi mo agad mararamdaman kapag ikaw ay nabutasan sa gitna ng inyong biyahe. So yung bago tayo mag-proceed mga tol, no, gusto ko lang sabihin sa inyo yung mga ibinago or idinagdag dito sa motor na to. So ito mga tol ay meron siyang integrated na seat opener. So yan, hindi ka na ma-hassle sa pagbukas ng ating upuan na gamit ang susi dahil meron na po siyang integrated na seat opener dito sa tabi ng kanyang susian. Siyempre goods na goods to for long ride dahil meron siyang USB or universal socket. So yan mga tol, bibilang mo lang siya ng adapter na USB at good to go na itong motor na to. So pwede ka na mag-charge. So para naman sa kanyang added features dito, so ito mga tol, sa kanyang side stand meron na po siyang kill switch. So yan, habang kayo ay nakahinto or bababa kayo, so kapag binaba mo itong ating side stand, so automatic magsha-shutdown yung kanyang engine. So yan, hindi agad basta-basta mananakaw at hindi agad basta-basta mapapaandar din. So yan, dito naman tayo sa kanyang side fairings mga tol. At ito ay merong decals dito. Meron siyang nakalagay na Honda na color black, may combination ng blue. Tapos silver na metallic. May pagka-glittery effect yung kanyang color silver dito sa kanyang decals. At yun lang, minimalist lang yung kanyang sticker dito. At pagdating naman sa ating side fairings dito sa likuran, so contrast yung kanyang kulay dito sa kabila. Ito ay merong combination ng white, yellow, blue, at yun lang. Meron siyang konting silver. At yung kanyang fairings naman, glossy black yung kanyang fairings. So yan, napakaganda. At simpleng-simple lang, minimalist pero napaka pansinin din ito sa daan. So dito naman sa kanyang instrument panel, so ito ay merong combination ng analog at digital sa kanyang instrument panel. Kanyang left side, so ito ay merong high beam and low beam. Sa kanyang busina, napakalaki. So goods na goods yan. At hindi mo na kailangang kapain. At ito naman yung kanyang left and right turn signal switches. At dito sa kanyang handle grip, napakakapit din. Pagdating dito sa kanyang right side na switches, so ito ay meron lang ignition starter. So wala siyang kill switch dahil po yung kanyang kill switch ay inilagay na dito sa kanyang side stand. So ayos na ayos yan. At pagdating dito sa ating susian, syempre ito ay gumagamit ng traditional na susi. So yan, napakahaba, napakaganda. At gaya nga ng sinabi ko, meron siyang integrated seat opener para mas convenient at hindi kayo mahirapan sa pagbubukas ng inyong U-box or upuan para dito sa motor na to. At yung kanyang USB or universal socket na charging port. At syempre meron siyang side pocket dito sa kanyang left side. So kasyang-kasya yung aking 6-inch na Android phone. At syempre hindi rin mawawala yung kanyang hook para sa ating pinamili. At yung gulay board na talaga namang gamit na gamit natin, lalong-lalo na kapag tayo ay mamimili or mamamalengke. So hindi na tayo ma-hassle sa pagbitbit. So dito nyo na lang ilalagay at goods na. Punta naman tayo dito sa kanyang upuan mga tol. Sa kanyang seat cover at sa kanyang cushion. Yung kanyang cushion, wala akong masabi, napakakapal at napakalambot din. So goods na goods yan para hindi manakit ang inyong petan habang kayo ay bumabiyahe. Lalong-lalo na dito sa ating OBR. At pagdating sa kanyang seat cover, ano siya, leather type yung kanyang seat cover. Pero ang kagandahan dito, meron siyang mga groove para mas makapit yung ating sinusuot dito kapag tayo nakaupo sa upuan na to. So dito naman sa kanyang utility box, so ito ay merong sukat na 12 liters sa kanyang seat storage. At ito meron siyang battery dito at yung kanyang manual basic tools. So yan, meron siyang 12 liters na seat storage. At pagdating naman dito sa ating fuel tank, so ito mga tol ay merong capacity na 4.2 liters fuel tank capacity. Unlike sa ating older version,
So meron lang siyang eksaktong 4 liters. Pero dito sa ating bago, meron siyang 4.2 liters. Lamang lang siya ng 0.2 liters sa kanyang tank capacity. Sa kanyang taillight, ito ay naka full assembly yung kanyang taillight. Dito, hindi expose yung ating signal light. So goods na goods yan at hindi kayo makangamba na masagi or mabali yung ating signal light. So okay na okay. At dito, sa ating signal light, syempre gumagamit yan ng bulb type. At pagdating dito sa ating taillight, naka bulb type pa rin po siya. Pero walang problema yan mga tol dahil napakalakas pa rin yan, lalong lalo na sa gabi. At dito naman yung ating rear fender na napakalapad. So iwas talsik ng putik para sa ating OBR. At ito sa ating plate light. So yan, napakaganda. At ito ay merong LED. So para mas visible yung ating plate number, lalong lalo na kapag gabi. At syempre added visibility yung ating reflector dito sa likuran. So dito naman sa kanyang suspension, syempre ito ay naka monoshock na suspension. At pagdating naman sa kanyang braking system dito sa likuran, syempre ito ay naka mechanical leading drum brakes. So yan, goods na yan mga tol para sa isang 110 na motor. So hindi naman siya gaanong hindi naman siya mabilis, hindi siya malakas. Tamang-tama lang para dito sa ating mechanical leading drum brakes. At dito sa ating wheels, napakaganda ng kanyang design. Bagong-bagong design yan mga tol. At meron siyang powder coated na black, matte black ang kulay. Sa ating gulong, meron siyang federal tires at yung kanyang sukat dito sa likuran, ito ay naka 90 by 90 by 14 inch at ito ay tubeless. So puntahan natin yung kanyang engine specs mga tol. Ito ay merong 110 cubic centimeters at meron siyang 4-stroke single cylinder, single overhead cam at naka air cooled ang kanyang cooling system. At ito ay naka fuel injected, so asahan niyo na mas matipid yung kanyang konsumo ng gasolina. At yung kanyang fuel consumption naman ay naglalaro sa 58.2 kilometers per liter. At depende na rin yan sa riding habit ng isang rider na gagamit na itong ating Honda Beat 110 na version 3. At nga pala yung kanyang engine mga tol, naka ESP or yung tinatawag natin na Enhanced Smart Power. So ito nag-generate siya ng added power pero mas konti lang yung konsumo ng gasolina na kinakain ng motor na to. So goods na goods, di ba? At saan ka pa? Napaka-practical. Pwedeng-pwede sa mga estudyante, nagtatrabaho, or kahit na ano pa man, delivery riders, goods na goods din to. At sa kung ano pa mang paggagamitan ng motor na to, talagang maire-recommend ko etong ating Honda Beat 110 na version 3. Syempre, hindi rin mawawala yung ating kickstarter kapag nalobat ang ating battery or nasira ang ating ignition starter. So mapapaandar pa rin natin ang motor na to gamit ang kanyang kickstarter. So ayos na ayos. So yun, puntahan natin yung kanyang max power mga tol. Ito ay merong 6.63 kilowatts at 7,500 RPM. At sa kanyang sipa naman, meron siyang 9.3 Newton meters of torque at 6,000 revolution per minute. Sa kanyang seat height, ito ay merong kakaunti lang naman na adjustment dito. Dahil mas lamang ng 2 mm ang seat height na itong ating version 3. Unlike dito sa ating previous version, meron siyang 740 mm. Pagdating naman dito sa ating latest na Honda Beat, meron siyang 742 mm para sa kanyang seat height. Sa kanyang ground clearance, meron siyang 147 mm. So may kataasan ng ground clearance nito at napakaganda niya para sa ganitong lugar gaya dito sa atin sa Jensan dahil dito merong mga rough roads na madadaanan. So goods na goods ang ating ground clearance. Safe na safe yung ating makina. So sa mga nagtatanong ng presyo ng ating Honda Beat 110 version 3 na color yellow playful variants. So ito ay nagkakahalaga ng 75,000 pesos. At kapag inutang nyo, meron kayong minimum down payment na 6,500 pesos. Siyempre, depende na sa inyo mga tol kung tataasan nyo pa yung kanyang minimum down payment para mas mababa ang inyong buwan-buwan na babayaran. Para sa kanyang 3 months na term, so meron kayong monthly amortization na 3,327 pesos ng
buwan-buwan. At with rebate siya ng 200 pesos kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa ating napaka-cute at napakagwapong Honda Beat 110 version 3. With free helmet, free jersey, free LTO registration at free TPL insurance. Ating sa ating previous or older version ng Honda Beat. So ito mga tol, meron siyang para siyang oblong na side mirror dito. So pagdating sa ating latest, mas neat, mas maganda, attractive yung kanyang side mirror at hindi nyo na kailangang palitan pa ng iba. So yan lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa video na to, ang Honda Beat 110 version 3 Playful Variants. So ano pang hinihintay ninyo? Dito lang yan sa Honda Jeep Jam Cycle, Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang. So yun lang at magandang hapon sa inyo. Ride safe and peace out.